Amen. Isa po mapagpalang tanghali po sa atin lahat, church. At isa pong mapagpalang tanghali po sa akin, mga kasama kay Ma'am Marnelly, kay Ma'am Cynthia Gumabay. And of course, sa ating pong mahal na pastor, Pastor Hilaw Rena, sir. Magandang tanghali po sa inyo. At sa lahat po ng mga kapatiran na sa kasalukuyan po ay nakasubaybay po sa ating programa, your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Maraming salamat po. At salamat sa inyo pong pagpapakita ng interes na naniniwala pa rin po kayo na hanggang ngayon ay pwede pa rin po kayong tumanggap ng pagpapala from this program. Your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Amen. The Baptist Church with the Baptist Lunch. With the Baptist Lunch program. Could you imagine? Kaya mga kapatid, napakapalad po natin na could you imagine habang nagla-lunch ka, habang kumakain ka physically, and while you are eating physically, you are eating spiritually. At mabubusog ka na physical, mabubusog ka pa spiritual. Saan ka pa? Dito na sa Baptist Lunch. Okay, kaya muli po, isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat at sa lahat po ng mission churches, mission pastors. Maraming salamat po sa patuloy niyo po na pagtangkilik sa ating pong programa, sa lahat po ng mga nakasamahan po natin na nasa ibang bansa, geographically malayo po kayo sa amin, pero ang kagandahan dito, iisang prinsipyo po ang pinag-uusapan po natin. At lahat, ang basihan, walang iba po, kundi po ang salita po ng Diyos. And of course, sa lahat po ng Kananayan, shout out po sa inyong lahat. Yan, shout out po sa lahat po ng Kananayan. At today is your time. It's time to shine. Para po ito sa inyo. At kung meron mang unang-una natatanggap ng pagpapala sa hapong ito, it should be the mothers. Amen. At yung mga tatay pwede rin naman para at least alam nyo naman. Okay po, alam nyo rin po yung inyong magiging role sa inyong tahanan as a father pag nalaman nyo yung role ng inyong mga asawang babae. Okay, magpapaalala po ito sa bawat isa po sa atin. Of course, sa lahat po ng young people at you are allowed to watch this kind of program at sa kadahilanan, kailangan nyo to. Could you imagine, wala pa kayo sa buhay bilang ama, bilang ina, pero nakakatanggap na kayo ng mga katuruan in preparation for your better future, mga kapatid. Okay, kaya lahat to para sa atin lahat to. Pero of course, sabi ko nga kanina, mga mothers, para po sa inyo to. Okay, primarily itong Tuesday para po sa inyo. Okay, yung isip ni Ma'am Marnelly, isip ni Ma'am Cynthia, isip ng ating mahal na pastor, kayo. So, isip-isip lang, okay? Kayo po yung nasa isip po namin, kaya anumang lalabas sa aming bibig, isipin nyo para po sa inyo yan. Amen. Okay, andyan po. Marami na po tayong mga kananayan na nakasubaybay. Ayan, andyan na po sila. At bago natin sila kilalanin, okay, pabatiin muna po natin si Ma'am Cynthia Gumabay po. Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po sa inyong lahat at dito po muli ang The Baptist Lunch para magkaroon tayo ng talakayan patungkol sa pagiging ina, Amen. pagiging asawang babae. Ito ang ating araw, ang araw ng Martes sa The Baptist Araw-araw Lunch. nakagitigan. Opo, araw ng kagitingan ng mga nanay. O diba, ang saya-saya. Kamusta na po ang ating hapagkainan dyan? Bekene, Marami pong salamat at patuloy po kayong sumusubaybay sa 2,900 pong viewers natin. Wow! 2,900. Sa akin Opo. 29,900. Mas marami sa inyo, sir. At binabati ko po si nakita ko po sa mission natin, si Sir Ian Cuares. Amen, Hello po, amen. kamusta na po diyan sa Batangas? Kamusta na po ang Ay, alay. ng panahon diyan? Hari nawa na maayos kayo lahat diyan. Ay. Bira. Talagang kabitenyo talaga, ma'am. Tagalog. At syempre, yung ating mga suki, unang-una ko nakita si Ma'am Solomon. Ako, nagpadala siya ng picture, pambihila yung snow na naman. Ma'am, kalaban natin yan. Oo. Masarap ang snow kung baka bakasyon lang, pero kung nandyan ka lagi, ay pambihira. Lahat. Ay, nako.
Ganyan, lahat ng susiksikan ng lamig. Ay, nako, napakasakit talaga sa Right. balat. Full con ka dyan dapat. Gear, Ano may talaga, earplug. Oo. Parang masarap lang, Walang pero kukontra, ha? masarap talaga baka-bakasyon lang. Pero pag talagang dyan na yung buhay, pag gising mo na umaga, hindi mo alam kung saan ka. Kahit may heater, ay pambihira. Nakita ko na po si Ma'am Samantha Pulido. Ay, si Ma'am Helen Kapundan. Talaga, ito yung mga lagi kong nakikitang pangalan. Si Man. Ma'am Leticia. At sino pa ba dito? Mga, kita mo, si Ma'am Liza Pisco. Hello, good afternoon po, Ma'am. Ma'am Merlin Ordonio. Si Sis Roche Conte. Pambihira. Ito, dalaga pa. Prepare na po Pero talaga. nagpe-prepare. Prepared na po talaga pala. Preferred. Talagang sasalubungin na lang. Si Ma'am Estela Eslawan, si Ma'am Blessy, Jeronimo. Ito, inaanak ko to. Hello, Bless. Kamusta na yung ating baby dyan na kasi celebrate lang ng 1 year na birthday. Parang, kasabay niya si daddy niya. Si Sir Jacob. Hello. Belated happy birthday po sa inyong dalawa. At syempre, si Ma'am Belia Quiñones, hello po, Ma'am Belia, hello, ang ating kapatid na talaga namang nagbibigay lagi sa atin ng encouragement. Amen. Sa tuwing makikita po namin kayo, yung mga pangalan ninyo po lahat nandito, ay tanggal po yung mga, siyempre pupunta kami dito, may mga gagawin pa rin kami sa bahay, pero talagang encourage po sa amin at napakasarap sa amin pakiramdam na patuloy po yung pagtitiwala ninyo sa ating programa. Amen. Si Ma'am Fe, hello Ma'am Fe, at Ma'am Ellen Hermosura at si Faith Fernandez. Sino pa ba? Ma'am Aba, hello Ma'am Aba. Sige, yung mga susunod. Si Mami Cecil, hello po, hello, how are you? Ang aking paboritong kakwentuhan. Talaga namang napakasarap niya kakwentuhan. Kaunting kon lang, masayang-masaya talaga kaming dalawa. Amen. At Amen sige, po. partner, patuloy mo na to. Tinitignan ko kasi sinusulat ko yung babatiin. Tapos pag na-mention na ni Ma'am Chang, chine-check ko. Good afternoon po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Medyo Amen. makulimlim sa labas pero wala namang ulan. Sana'y... May sinampay ako. Oo nga. Yung mga sinampay Mapapatakbo nyo, ko na wala sa... mga sinampay nyo, itabi nyo po muna. Mayong hapon sa suki nato din na sa Davao City nga si Ma'am Imelda Dilan og si Zai. Good afternoon, Cas. And nakita ko si Ma'am Nelda Bore. Good afternoon po. At si Ma'am Gloria Hoson and Betty Omes Rodrigo. And may lalaki, Johnny Ogalenola. Good afternoon po sa inyong lahat. Hi, si Hener. Ayun, hindi siya lumabas dito sa akin. Pero hello, Hener. Good afternoon sa'yo. And mukhang sumisilip yung friend ko from Davao, si Jenny. Hi, Jen. Good afternoon sa inyong lahat. And stay tuned kayo kasi napakaganda ng topic natin ngayong tanghaling ito. Amen. Thank you po. Labati na po lahat. Ngingiti na lang ako. At Gretchen, ano po? Bonsit po. Magandang hapon po, Ma'am Gretchen Bonsit. At sa mga hindi nabanggit, kasi yung iba nakikita kay Ma'am Chang, sa akin hindi, ganun po. Hindi man po kayo nabanggit, pero nanonood po kayo ngayon sa lahat po ng kananayan. Muli, magandang hapon po sa inyong May lahat. nakita ako na hindi natin nag-greet. All the way from Bicol. Bok, good afternoon. Cesar de Ocampo. Wow, amen. At sa lahat ng tropang ranger, ayan. Good afternoon sa inyong lahat. Ito yung mga naghahanap ng gulo. Hindi, naghahanap ng kapayapaan. Kapayapaan sa pamamagitan ng kaguluhan. Para walang gulo, taga-pamayapa. Wala daw peace without war. Oo, Okay. pero sila yung taga-pamayapa. Nananahimik kasi yung mga ginugulabog. No? Hindi, pero salamat, saludo po kami sa inyo, sir. And we're praying for your protection, for your safety po. And one more, may nag-pop up, si Ma'am Jane, all the way from Bacolod. Wow, Wow, talagang amen. dami nating viewers ngayon. Hi, Ma'am Jane. Good afternoon sa'yo. Hindi ako marunong mag-Ilongga eh. Stay put lang po kayo dyan at maganda po ang topic natin ngayon. Marunong ako, ma'am eh. Nood lang kayo, ha? Okay. Si Ma'am Gloria Hoson from California. Yun, amen. At, Gabi dyan ngayon, ma'am, no? Anong oras nanay yan? po yan ni Ma'am Riza Wecas. Ni Ma'am Riza. Yan.
At last Paalam ano na niya po. sa akin. Hello po! Po. Umuwi po yan eh. Bago po yan umuwi, kinidnap muna po ako eh. Opo. At Buti nakalabas po kayo. dinala kami sa isang lugar na hindi namin alam. Na paglabas namin, busog na kami. Wow. Ay, Bekene. Oh, Bekene. Hindi kami napasama dyan, ha? Ma'am, pakidnap rin daw kami ni Ma'am Cynthia sa sunod yun Ma'am, na balik. nag-ano po, volunteer. Volunteer po. Hindi, sobra-sobra na kasi yan. Eh. Kaya kinuha yung sumobra, umapaw dun sa Amen, amen po. Ingat po kayo dyan at enjoy nyo lang po. Alam ko hindi basta-basta. Sabi nga ni Ma'am Cynthia, magandang magbakasyon sa ibang bansa. Pero yung manirahan, hindi basta-basta. Okay, nakaraan nga lang yung garabing lamig dito. Yung naghatid kami nakaraan sa ating mahal na pastor. Pag uwi, daan kami din sa may libingan ng bayani. Ay, talaga namang grabing lamig. Ay, inisip ko kung sa Japan ka pa nakatira, US ka pa nakatira, ay talaga naman, tama, hanggang bakasyon lang. Ay ako nga, electric fan pa lang. Maging yung anak namin, ma'am, mahanginan yan. Nandiyan, nakikinig asawa ko. Pag mahanginan, nagigising. Ayaw ng electric fan. Nagmana po sa amin ng aking asawa. Ayaw ko rin na electric Um, fan. Ako parang- rin, ayoko rin. Lalo Kaso na pa lang kaya, yung lalo na pa lahat kaya nakasama yung ko aircon, gusto. lalo na pa kaya yung, ano ba, yung snow na yan. Eh baka hindi na kami makahinga yan. Ay, siya nga po pala kay Ma'am Gloria. Ma'am, I hope you are all safe kasi ang lakas po ng snowstorm ngayon sa Amerika. Kahit sa Opo. Canada. Talagang, Kahit sa ay, Japan. Ang lakas. grabing kapal po talaga. Dito Okay. po malamig. Ay, di lalo na doon. Ano? Opo. Pambihira. Opo. Hello, Pastor Rick Belmonte. Good afternoon, sir, from Caloocan. Amen, Yan. amen. Okay. Sumungaw din sila. Amen, amen po. Alam po namin, marami pa po kami hindi nabanggit. Ma'am Flor Solomon, ma'am, magandang hapon po. Marami pa po kami hindi nabanggit, pero salamat na magkakasama po tayo ngayong hapon. At by the way, sa ating po mahal na pastor, Pastor Hilorena, sir, maraming salamat po for another privilege na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa akin po, lalo na po na pinagkatiwalaan niyo po dito ng ngayon po in the absence ng nakatalaga po dito. Maraming salamat po, Pastor. At tunay nga po na maging blessing po kami sa programang ipinagkatiwala po sa inyo ng Panginoon. Amen. Okay po. At by the way, South Border family, magandang hapon sa inyong lahat. Shout out South Border family. And then sa aking asawa, Ma'am Maisel Tagolabong Landicho at kay Queen Arzel na ayaw kahit electric pan man lang. Yan, nagising siya, tinutok ko. Medyo haging pa lang yon, nagigising po talaga. Opo, pero kinakabahan ako pag napagpawisan kasi. Oh, pag naano yung likod. Okay, sige po, tayo po ay magpapatuloy na po. At binibigyan natin ng pagkakataon, makapag-shoutout tayo, makapagbati tayo. Kasi na-appreciate po namin yung time na inilalaan nyo po sa programang ito. Okay, sige po. At ngayon po, ang ating pong may maganda po tayong pag-uusapan ngayon. At ano ang responsibility o ano ang dapat na gagawin ng isang nanay sa loob ng tahanan habang wala ang tatay. Yan. Ano niyo po, isa sa napakagandang maunawaan ng bawat nanay ay yung kanyang responsibility, lalong-lalo na pag wala si tatay. Okay? Siyempre, in the absence of the father, ay kung sino man ang responsible sa loob po ng tahanan, walang iba kundi ang nanay. Hindi primarily yung anak, kundi yung nanay. Okay? Kaya dapat maunawaan po natin, lalo na po ng mga kananayan, ang kanila po, ang inyo pong responsibility sa loob po ng bahay. Pero before tayo magpatuloy, ay gusto ko muna pong magbasa ng mga talata sa Bible po. Kasi ano nyo po, maganda po ito. Maganda po ito. By the way, ito pong pag-uusapan natin, ito po ay mismong galing sa ating mahal na pastor. Okay? At ang pastor po natin ang nag-isip po nito at naway makaabot po sa atin ang nais mangyari po ng ating mahal na pastor. Okay, dito po sa verse number 21 of the book of Ephesians, chapter number 5. Ephesians 5:21. Very familiar passage, mga kapatid. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Wives, submit yourselves unto your own husband. Mag-submit, okay, sa inyong asawa, okay, as unto the Lord. At ang basihan lagi Panginoon. Okay? Lagi yung basihan. Kung ikaw ay nanay at magsasabit ka sa iyong asawa,
magsasabit ka na meron kang mindset na yung asawa ko binigay ng Panginoon yan. Yan. Kaya magsasabit po tayo. Verse number 22, verse number 23. For the husband is the head of the wife. Binigyan ng meaning, ng rason kung bakit kailangan mag-submit. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Hinalintulad pa sa iglesia. Nakuha niyo po, hinalintulad pa sa iglesia na kung sa iglesia ang Panginoon Kristo ang ulo, kaya dapat yung katawan, yung body which is the church ay dapat magsasubmit sa ulo. Ganun din naman ang asawang babae magsasubmit sa kanyang asawang lalaki sa kadahilanang siya din naman ang ulo. Okay? Siya din po yung leader. Okay? Siya po yung nakatalaga. Verse number 23, pagpatuloy natin. And he is the savior of the body. Verse number 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Okay? Maliwanag po yan. In everything, walang pipiliin. Hindi pwedeng dito magsasabit ako kasi okay siya dito. Pero dito, nako, no way. May mga ganon. Hindi po ganon. Sabi ng Bible, in everything. Kung paanong sa iglesia, magsasabit tayo sa gustong mangyari ng Panginoon, in everything. Kaya once we listen to the preaching of the Word of God, wala na yung depende, walang ganon. Once na yan ang gustong ipaabot ng Panginoon, ayan talaga susundin natin. In all aspect of our life, we must obey God's command. Okay, verse number 25, husbands. Okay, yan. Love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Nakikita niyo po, laging nire-relate, laging ginagawang ilustrasyon ng Panginoon o lagi nang ipinapaunawa ang function ng simbahan. Okay, anong role ng membro, role ng Panginoong Jesucristo. Ganon din naman sa loob ng tahanan, anong role ng tatay, anong role ng nanay. In fact, pagdating sa pagmamahal, minahal talaga tayo ng Panginoon as the body of Christ. Amen? He gave Himself for us. Okay? Just to save us. At upang tayo po ay maging maayos. Okay, nakita niyo po, diyan po beginning from verse number 21 down to verse number 25, makikita niyo yung role ng nanay, ng tatay. Inuna. Bakit kaya inuna? Hindi inuna yung anak. Verse number 1 of the book of Ephesians, chapter number 6. Ito maganda po to. Children, obey your parents in the Lord. Could you imagine? Kung magagampanan lang po ng nanay at nung tatay, yung binasa natin kanina, na yung tatay dapat mamahalin niya yung kanyang asawang babae at yung babae magsasabit sa kanyang asawang lalaki. Aba, yung verse number 6, chapter number 6, verse number 1, wala magiging problema. Children, obey your parents in the Lord. Kung paano magsasabit yung nanay sa asawa niyang lalaki in the Lord, kung paano namang mamahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae in the Lord, in the fear of the Lord. Ganon din naman yung anak, susunod sa magulang, okay, in the Lord. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. It is always right for the children to obey their parents. Nakaya niyo po, hindi kailanman magiging mali ang sumunod ang anak sa kanyang magulang in the Lord. Hindi pwedeng, oy, barilin mo yun. Hindi sa Panginoon yun. Yung in the Lord lang. Doon lang po tayo. Huwag natin aalisin kasi pag inalis natin, wala na. Magiging iba na yung patutunguhan natin yan. Okay, kaya ko po binasa yan mga kapatid. Nakita po natin dito na dapat na unang-una talaga na maging maayos yung nanay, yung tatay. Amen? Ngayon, proceed tayo ngayon sa asawang babae. Okay? Nandyan ang leader ng tahanan, pero yamang ito po ay special episode for you, mothers. Nais ko pong ipaabot sa bawat isa, sa bawat kananayan. Okay? Na meron po kayo napakalaking role sa loob ng pamilya. Okay, nais ko pong ipaabot na ang unang nilikha ng Diyos ay lalaki. At nakita ng Diyos ang pangangailangan ng lalaki, kailangan niya ng helpmeet. Amen? Merong pinartner, mga ibon, kung ano-ano, hindi bagay.
Ngayon, okay, out of the ribs of the man, okay, kumuha ang Panginoon at tinorm niya ng babae. Kaya tinawag woman kasi galing sa man. Okay po? At yun po, ang babae po ay helpmeet. Nakaya niyo po, helpmeet ng lalaki. Ibig sabihin, ang nanay, dapat siya ay nakakatulong. Coming from the word help sa kanyang asawa. Okay? She is not in contrast dapat sa kanyang asawa. Hindi dapat ikaw kukontra, kundi kung ano ang nais ng Diyos ay paggawa sa tatay na gagawin ng tatay, dapat katulong ka doon. Nakanya po, kung may goal ang Panginoon ng pamilya, maging godly family, at ito ang nais ng tatay, dapat hindi mo kukontrahin yon. Dapat magsasabit ka sa asawa mong babae, sa asawa mong lalaki, para may sakatuparan. Alakarin ata yun ha. Para may sakatuparan ang nais ng Diyos sa pamilya. Ngayon, ito po yan. Okay? Hindi sa lahat po, paano yan? Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang tatay nasa loob ng bahay. Kasi nasa isip na ng Diyos at design ng Diyos na ang tatay ang magtatrabaho. At kung ang tatay ang magtatrabaho, ini-expect ng Diyos not all the time, nandyan yung tatay. Nakanya po? Not all the time, nandyan yung tatay. Ngayon, doon mo makikita lalo, mothers, ang bigat ng inyong responsibility. Ang bigat ng responsibility ay hindi lang dapat nakapasalob. Ang dami kong lalabahan, ang dami kong hindi. Yung training. Nakanya po? At mga kapatid, dapat hindi ko kontra anuman ang magiging rules, ang magiging rule sa bahay sa panahon na wala ang tatay. Dapat hindi kontra yon sa iniwang iniwang command ng tatay. Kaya meron talata, di ba po, in Proverbs chapter number 6, verse number 20. Buksan natin saglit po. Proverbs chapter number 6, verse number 20. Ano sabi dito? My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Ano sabi? Keep thy father's commandment. Merong command ang Diyos at ano sabi ng Biblia? And forsake not the law of thy mother. Sir RG, magkakontra ba yung command ng ama at saka role ng ina? Sa tingin niyo po, kung ang Diyos ang nag-design yan, hindi po. Dapat kung anong command ng tatay, yun ang magiging batas ng nanay sa panahon na wala ang tatay. Ang anak, narinig nyo sa tatay nyo. Ito ang ating gagawin. Nakanya po, dapat ang nanay po ang magiging example ng submission, magiging example ng fellowship sa loob ng tahanan. Dapat makikita ng mga anak na yung kanilang nanay ay sumusunod sa tatay. Amen. Amen? Kasi pag hindi po nangyari yung pag mayroong command ang nanay, tapos hindi yun ang ginawang batas, pag may command ang tatay, at hindi yun ang ginawang batas ng nanay, may iba siyang ginawang batas. Confusion ang dulot. At ano ang magagawang decision ng isang taong confused? Confused decision. At anong destinasyon? Wala rin katiyakan. Nakanya po, if you have sabi nga ni Pastor, don't make a decision out of your confused mind. Hindi mo makakapagpigil na hindi gagawa ng decision mga bata. Gagawa sila ng decision. Pero mga kapatid, pag sumikapan natin na hindi mula sa kanilang confused na kaisipan, paano maiwasan yon? Dapat, kung anong utos ng ama, magiging batas ng nanay sa panahon na wala ang tatay. Yan. Amen. I hope na nakukuha nyo na po ang gustong dapat po na gagawin po natin sa loob ng tahanan. Kaya mga kapatid, napakasimple lang ang galing po ng Bible talaga eh. Napakagaling po ng Bible. Could you imagine kung ano yung batas, kung ano yung kinumand ng tatay, gagawin batas ng nanay sa loob ng pamilya, ay sasabihin ko, walang lalaking bata sa loob ng tahanan na confused. Gaya nga po nasabi ko sa inyo po nakaraan na pag mali sila, alam nilang mali sila. Mahirap yung alam nila sa isang side, mali sila, pero sa isang side, parang tama kasi sabi ni mama eh. Nakuha niyo po? Let them feel na talagang mali sila. Amen? Let them realize na talagang mali sila. Dapat wala po silang mapaghuhugutan ng lakas ng loob na gawing tama ang mali. At gawing mali ang tama.
Nakanya po, dapat wala silang, kumbaga wala silang makukuhang kutsilyo dyan na pwedeng, nakanya po, na pag may kutsilyo, may possibility na makasugat. Dapat malinis. Di ba? Papasin niyo po. Sabi nila, pag yung baby, si Baby Arzel ngayon, okay pa. Pero pag naglikot daw, abay maging aware na. Baka mamaya kung ano-ano makuha dyan. Mamaya madampot yung di ba? Dapat maging aware na. So, humawak yan sa extension, humawak ng kutsilyo, tapos saksak di ba? Dapat maging aware na. Kumbaga, ganun din naman. Kung paano natin papangalagaan physical yung anak natin, papangalagaan din po dapat spiritual. Dapat hindi sila makakita ng kahit konting butas lang na kung saan ay mag-uudyok sa kanila at magpupush sa kanila at magpapapaniwala sa kanila na yung isang bagay ay mali. Bakit? Kinontra ni nanay ang instruction ni tatay. Okay, dapat with harmony palagi ang relasyon ni nanay at saka ni tatay. Kaya sa talata binasa po natin kanina sa Book of Ephesians, inuna yung mga magulang. Panghuli na yung anak. Na kayo po, kung yung tatay, ang example ng leadership na dapat makikita ni anak, ang nanay naman ang dapat maging example ni anak pagdating sa fellowship. Nakanya po, ganun po kaliwanag ang Bible natin. Alam niyo po, the best talaga yung Bible po natin. The best po talaga ang Bible po natin. Walang confusion. Amen? The best talagang sasabihin ka, kung what is right is right, what is wrong is wrong. Kailanman hindi gagawin tayo. Sino ba ang pasimuno ng yung pandaraya, yung deception? Diablo lang naman from the very beginning, what God said, mga kapatid, dapat walang ganun sa loob ng tahanan. Hindi naman anak. Hindi naman talaga ganun ang ibig sabihin ni nanay nyo, ni tatay nyo. Ito talaga yun, anak. Ay, pangit yun. wag po natin gagawin. Baka maging Eva, maging ang dulo niyan. Turo-turuan kasi si mama si papa. Magtuturuan na sa loob. Magkakaroon ng blame game sa loob ng tahanan. Mas maganda na walang turuan para hindi mangyari yung turuan, blame game sa loob ng tahanan, para hindi mangyari, nanay, anumang kinumand ni tatay, okay, dapat i-apply sa loob ng bahay, i-execute sa loob ng bahay. Okay, kaya sana po ay naunawaan niyo po ang pinag-uusapan natin. Napakalaki po talaga ng responsibility ng nanay sa loob ng pamilya. Okay, naniniwala po ako, may masasabi po si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia, pagdating sa bagay na, siyempre, sila ang nanay, ako po yung tatay. And this is special episode for the mothers. Mas marami sila masasabi. Okay, sige po, let's hear from Ma'am Marnelly po. Ma'am Marnelly. Nagulat ako. Kami po usually kasi hindi masyadong nawawala si Brother Julian kasi kasama niya kami lagi, 'di ba? So parang more on reinforcement na lang yung itutugon niya, yung mga tinutugon niya sa bahay pag umalis siya, tas i-check niya kung nagawa yun pagkagabi. Hindi katulad nung iba, like alam ko si Ma'am Cynthia na experience niya medyo matagal na wala si Sir Noel, yung nagsusundalo pa siya. At lalo na sa mga nanonood ng mga asawa ng sundalo or mga OFW, yun po ang medyo challenge. But maganda po talaga na nasa iisang simbahan tayo dahil Amen, amen. nare-reinforce po lahat nung sinasabi ng tatay at yung nanay dun sa mga anak. Kasi minsan may mga conversations kami sa bahay. Ganun lang ang tanong namin, kung si pastor kaya ang kaharap mo, ganun din isasagot mo? O isusumbong kita kay Sir Maki o kay Pastor Hill? Ganon, tigil na sila. Tinanong, sabi ko, grabe, pangalan lang ni Sir Maki at ni si Pastor Hill, takot kayo. Kasi iniisip nila yung, siguro nahiya sila, di ba, pagka nakantsawan, ganyan. So, maganda po talaga yung, maganda yung training ng church. Hindi dahil panakot sa mga bata, kundi nare-remind tayo na merong magagandang ehemplo na pwedeng sundan. Hindi naman po tayo perfect, wala namang perfect, pero we grow into perfection to become more like Christ, to know Him more every day. Yun talaga. Minsan po, may mga moments din po na sinasabi ko, kung si Jesus ang nasa harap mo, will you still do the same? Kasi iba po yun, di ba? When God tells you, kung si Jesus nagsabi sa'yo, sumunod ka, yan ang tama. Hala, di ba? Siguro, wala pang 1 second, andun ka na. No, iba yun, di ba? Kung yun na mindset ang meron tayo,
if you want to be like me, you carry your own cross. Nako, ang bigat ng cross. 'Di ba? Kanya-kanya po tayo ng pinagdadaanan, pero yung prinsipyo na tinuturo sa church, very important, and yung mga iniiwan na mga paalala ng mga tatay ng tahanan is also very Amen. important sa ating mga nanay. Tsaka yung, kumbaga, yung nanay nabigyan siya ng mabigat na responsibility pag wala yung tatay. May mga moments talaga, mahirap nga katulad kagabi, nasira po yung metro ng water namin. Kung si Brother Julian po yung pinag-decide, bibili na lang kami agad kung whatever is available. Pero dahil tayong mga nanay, naghahanap tayo ng mura. So, naghanap ako talaga kahapon. And praise God, nakasave ako ng more than 100% of the price na alam kong binibenta. So, sabi ko, thank you, Lord. Kasi yung mga moments na ganun, pwede, kumbaga, may mga tinutugon sa'yo. Pagtawag ko kay Brother Julian, sabi niya, sige, sana doon ka na bumili para hindi ka na nag-ano. Sabi ko, sige lang dad, titingin ako dito. Tapos may nakita ako na mas mura. Sabi niya, oh, very good naman na nakita mo na mas mura. So, maraming mga inuutos ang mga fathers sa bahay. At merong mga unspoken na nag-step in na lang si nanay. Even na, yung mga, hindi naman mga major decisions, like katulad niyan, mga emergencies, ganyan, namatay yung ilaw, alangan magantay ka pa, gabi na, di ba? So, di ba ma'am, mag-aano ka na, mag-step up ka na. Pero very important talaga yung mga tinutugon. Katulad niyan, ayaw ni Brother Julian na yung sa kusina, mayroong nakalatag na, gusto niya clear doon, yun sa may lababo. So, every time nakikita ko, sabi ko, ayaw nga ni Daddy na mayroong mga nakalagay Amen. dyan. So, yun yung mga basic po na ayaw niya. Yung may mga rules sa bahay na, pag nakikita ko, maalala ko, naku, ayaw ni Daddy yan makita. Huwag yan Amen. maabutan ni Daddy, ganyan. Naku, pauwi na si Daddy, dalian nyo, tanggalin nyo na yan. So, ganun siya. Ganun yung mga sa amin na experience so far. Amen. Amen po. Ma'am Cynthia. Ay, naku, may pinagdadaanan ako regarding. Pero bago ako magsaad, binabati ko muna yung pinsan ko, MMK first ba? cousin MMK. ko to, si Jenny De Vera Fernandez, nasa Tarlac, alam ko, di ba? Bot, nasa Tarlac. At thank you sa pagsubaybay mo ng programang ito. Nako, may pinagdaanan ako kaninang umaga dyan. Kasi ito namang anak kong isa na bunso, may in-online. Hello, True story, shout true out. Hello, wag na yung pangalan. Hello, shout out na lang. Hello, bunso. Ay, may kanina, meron siyang in-online na, ano to, yung parcel. Wala pang bayad. Ay, itong Noel, ayaw niya na yung pag may in-order sila na online, oo na siya magbabayad. Hindi naman sa ayaw niya na may pabayad naman, pero maidisiplina ka na yung responsibilidad mo, kuhanin mo, wag mong ipapasa sa iba. Ay, yung pagdating, syempre, pupunta doon. Sa amin, nasa 4th floor kami. Bababa ka, wala pang bayad. Aakyat ka naman para kumuha ng bayad. Bababa na naman. Parang ganun yung nagiging datingan. Kanina, syempre, ako nandoon. Tawag. Cynthia, ano to na naman kay Bunso? Sabi ko, nagmamadali na ako dahil may klase pa ako ng STC. Oo, sabi ko, sige na ako. Di siyempre, medyo, na ako na naman yung kanyang, yung pinakaayaw niya. Di siyempre, minute ng ulo, tapos ayan na. Sabi ko, nako, wag mo naman sirain ang araw ko dahil may TBL ngayon. Nagkaroon ng medyo sagutan, ganyan. Medyo lang daw, medyo. Pero nagpapasalamat ako dahil talagang yung kailangan natin, yung message nung last Sunday, kailangan natin talaga ng patience, yung existence ng Panginoon, kagaya ng sinabi ni Ma'am Marnelly kanina, kung nandyan ba si Jesus, yan din ang gagawin mo. Kung kaharap, kung siya ba yung mismo mag-uutos sa'yo, yan ba yung magiging reaction mo. Kaya yun din, talagang naandun dapat yung laging sa isip natin, sa puso natin, yung existence ng Panginoon, kung paano mag-i-interact sa bawat isa. Bagamat talagang malimit ay nagiging sablay tayo. Yung natural nating bilang tao. Kaya naalala ko,
Yung nature natin. Nung sabihin ni Sir RG yung magiging topic, kung ano ang gagampanan mong role bilang ina habang wala ang iyong asawang lalaki. Eh yan, naranasan ko talaga. At nag-start kami, working pa ako that time. Di syempre, isang sundalo, kung saan-saan maa-assign. Ikaw lahat ang nasa bahay, responsible ka sa lahat ng gagawin, lahat ng pagdedesisyonan. At never akong nagdesisyon ng sarili ko lang. Kasi, ang fear ko, kilala ko kung paano mag-implement si Brother Noel ng batas sa bahay. Talagang batas yan eh. Oo. Ayoko na magtatalo kami dahil doon sa bagay na ginusto lang ng anak ko. Kaya every time na may pagdedesisyonan, talagang laging ang kwan ko, dadaan sa akin, parang ako si mediatress dadaan sa akin. At saka ko sasabihin kay Brother Noel. That time, ewan ko, nung mga bata pa yung mga anak namin, never silang nagdadirect sa papa nila, lalo na kapag pera o mga decision making. Laging dadaan muna sa Inang Maria ng bahay. Ayun, sabi ko, ididiretso nyo naman pwede nyo naman idiretso, pero talagang laging sa akin muna. Tapos, ayun, saka ko sasabihin kay Brother Noel. At may mga times din na sumasablay din naman ako. Minsan, nagdidesisyon din ako. Gusto kong gawin na ako yung personal. Kasi sabi ko, pag nagdesisyon ako, wait to, kumbaga, dapat maalaman niya muna. Pero minsan, sumasablay din talaga ako na minsan, napapa-oo na lang ako sa anak ko na, sige, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ganito, sinasabi ko rin naman, dapat ganitong oras, nasa bahay na kayo. Huwag kayong magko-compromise sa mga bagay na hindi magiging kaaya-aya bilang Kristiyano. Kasi that time, nasa ministry na sila, baka magpo-post sila ng something na hindi magandang testimony bilang isang Kristiyano na makita sila, ito, kumakanta to sa choir, ito, nag-i-special number. Yan yung lagi ko sa kanilang paalaala. Pero minsan nga, sasabihin ni Brother Noel, bakit informasyon na lang yung sa akin? Kumbaga, oo. Hindi na nagpaalam, pinaalam na lang. Ay, sa akin naman, kuminsan, sabi ko, sige, sagot ko na to. Kumbaga, sa akin lang naman, sagot ko na to, kilala ko naman yung mga anak natin na hindi naman sila sasablay. Pero siya talaga, kaya sabi ko sa mga anak ko, sige, dumiretso na nga kayo sa tatay nyo at info na lang sa akin. Pero hindi talaga. Laging nanay talaga, no? Lalo na paghihingi, lalo na paghihingi ng pera. Ayun, kapag may pupuntahan, ganyan. Talagang, kuminsan nagiging info na lang. Sasabihin ko, sige, magsabi kayo sa papa nyo, ganyan. Pero, talagang andoon talaga na dadaan muna lagi sa akin ako magsasabi. Siguro maganda akong magpaliwanag sa papa nila. Ayan. Oo. At aking babalikan yung nakaraan ko. Sabi ko nga, nagsimula ako na working ako. Tapos bagamat sinabi ni Brother Noel na that time na pagkasal na tayo, mag-stop ka na sa work. Hindi naman ganun din kadali. Tapos lalo na nung makita ko yung payslip niya, naku po, sabi ko, hindi pa ito, kumbaga, hindi mapapantayan, anong word dito, hindi matatapatan yung pangangailangan pa ng pamilya. Ewan ko kung doubt yun sa akin. Pero sa reality, sabi ko, hindi nito kayang i-compensate. Yan, yung needs ng family. Hanggang talagang sabi ko, to everything there is a season. Ipinag-pray ko naman. Gusto ko, syempre, sino ba naman yung hindi gusto na sumunod? Pero ipinag-pray ko po talaga yan. At tumagal ng 6 years. 6 years, doon pa lang, 7 years. Dahil 6 years si Pauline, nung mag-stop na ako ng trabaho at Panginoon na yun gumawa ng kaparaanan para ma-realize ko na yung responsibilidad ng ama. O ngayon, nung nandun na ako, naging full-time mother na ako, mahirap pala. Nahirap maging kwan. Kasi nung nagtatrabaho ako, syempre, may kasama kami sa bahay lahat. Nakakwan yan, nakatakda na kung anong gagawin niya. Pagising na umaga, maligo ka muna, yung nag-aalaga. Yun yung una ko instruction. Pagkagising mo pa lang, maligo ka na, maayos yung katawan mo, ikaw mismo, kasi mag-aalaga ka na bata eh. Ayan, yun ang pinakaunang instruction ko sa kanya. Mag-aayusin mo muna ang sarili mo para maayos na yung sarili mo bago ka pa man humawak ng bata.
Ayan, kaya iniisa-isa ko yan. At noon, wala pa naman cellphone eh. Pero may landline kami, tatawagan ko, o ganito, ganyan-ganyan. Tapos, tatanungin ko kung ano ang sitwasyon ng mga bata. Kumbaga, mahirap din na nasa opisina ka, tapos at the same time, meron ka pa rin ginagampanan sa bahay. Kasi alam mong, responsibilidad mo pa rin yun. Amen. Hindi, maliwanag sa akin na hindi totoong responsibilidad ng kasambahay mo, kundi responsibilidad ko pa rin ano't ano man yung mangyari at anong nagaganap sa mga anak ko. Hanggang dumating na yung time na nasa bahay na ako, pambihira, ganun pala talaga kahirap. Nako, relate much dito yung mga nanay ngayon. Ito, lalo na yung mga bagong kapapanganak lamang na andyan yung baby. Yan yung talaga, critical stage ng bata. Hanggang 2 years old, 3, yung naglalakad na. Ang trigger din pala sa akin, one time, pinapaliguan ko si Pauline, may sinabi siya na word na salita na 3 years old siya, makasanlibutan na salita. Bad word. Oo, bad word talaga. Pero sa kanya, hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Ibig sabihin, sabi ko, saan mo nakita yan? Kanino mo narinig yan? 3 years old, paano yung magpapaliwanag? Ang kwan ko, binlame ko noon yung sarili ko kasi kung nandito ako, mapoprotectionan ko yung anak ko. At yun yung isa sa naging dahilan na magkaroon ako ng realization na iba talaga kapag full-time mother ka. Talagang every second, every minute of the day. Although dun sa mga nanay, huwag kayong mananawa. Huwag kayong mananawa sa responsibility ninyo bilang ina. Kasi darating at darating ang time, makikita nyo, ito pala yung pinalaki kong anak. Ito yung bunga ng aking sakripisyo. Ito na yung aking reward. Ngayon, sige lang, take it easy at i-enjoy ninyo kung ano man ang mga responsibilidad ninyo. Sa mga nanay na mga nagtatrabaho na yung anak, o may mga asawa na, lalo na yung may mga apo na, excited na ako dyan. Bagamat wala pa anino, pinagpe-pray ko. Magte-27 na kasi. Delikado ata tayo din, mama. Makaka-27 na yung panganay ko eh. Kaya pinagpe-pray ko na yan. Sabi ko, Panginoon, 27 na po yung panganay ko. Pakita nyo na po sa kanya kung ano mga plano ninyo para sa kanya buhay. Ewan ko kung may nakakakita sa kanya. Ayun lang. Umaga meron naman siguro, mama. Huwag mo masyado emphasize yung color kasi black is beautiful. Kaya yun po. Kaya sabi ko nga, yung sa mga nagsasalot ako sa mga mother dyan na talagang full-time mother, iba yung task natin. 24/7 yan. Hindi matutumbasan niya ng pera. Nasasabihin na, ako kasi binibigyan ng allowance ko for a month. Hindi yan matutumbasan eh. Talagang yung pag-aalaga natin sa mga anak, at lalo na doon sa pag-aasikaso natin sa ating asawa na makikita rin natin pagdating niya, nakikita natin, bago matulog, magkakasama kayo. Iba talaga, hindi matutumbasan yung nanay na talagang tutok sa kanilang mga anak. Pero hindi ko naman binibigyan ng negative yung mga nag-work kasi may time pa rin yan eh. Ito, nakita ko si Ma'am Odessa. May panahon yan, ipag-pray lang po natin na talagang ipagkaloob ng Panginoon. Ilalatag niya yan lahat. Hindi natin mamalayan, ay eto na pala, nandito na pala ako sa sitwasyon na gusto ng Panginoon para sa aking buhay. At huwag tayong mainip kasi ipagkakaloob ng Panginoon yung isa ng ating buhay, ng ating puso. Amen, amen. At alam niyo po, narinig niyo po yung binanggit ni Ma'am Chang kanina, mas lumalapit sa kanya yung mga bata. Nakanya niyo po, hindi naman nakakapagtaka yun kasi mula sa sinapupunan pa lang eh. 'Di ba? Iba talaga yung attachment. Okay, merong tender attachment, tender loving care, iba ata. Sabon ata. Merong kakaiba po yung attachment talaga. Totoo naman po 'yan. Okay. Pero could you imagine? Kaya sa ganung kalagayan, mas makikita nyo po na talagang dapat ayusin nyo bilang nanay. Kasi ano masasabihin ko, paniniwala ng anak ko eh. Ano mang magagawa ko? Kasi could you imagine, sa kanya lumalapit. Na kanya po, ibig sabihin, matindi, kung meron mang matinding makakapagbigay ng impluensya sa anak, yung nanay. Kasi yun yung laging kasama. Yun laging nakikita. Kung meron man siyang laging narinig na boses ng nanay niya, joke lang po yun. Totoo yun. Di ba? Totoo yun naman. Nakakuha niya po, ako sino man ang makakapagbigay ng mas may malaking impluensya sa anak, yung nanay.
Kaya, make it sure na ang naibibigay po nating impluensya sa anak ay tama. Kung meron mang katulong ang tatay upang magkaroon ng maayos na relasyon ang anak sa tatay, yung nanay. Hindi dapat yung nanay ang magiging dahilan para magkaroon ng sama ng loob ang anak sa tatay. Eksakto. Nako niyo po, dapat, could you imagine, narinig ko kay Ma'am Chang, sa kanya dumadaan. Kahit pinapapunta niya na, para wala ng problema. Nagkakaproblema tayo eh. Na-inform ko na lang yung tatay niya. Di ba? Iba kasi yung nagpaalam, iba naman yung pinalam. Okay? Pinaalam na lang. Tapos na ibig sabihin, tapos na lahat. Nakagawa ka na ng desisyon. Pero pag ikay nagpaalam, nakadepende ka pa sa magiging desisyon ng asawa mo. Kaya sabi ni Ma'am Chang, diretsyo na kayo sa papa niyo. Ayaw naman, sa kanya lumalapit. Kahit ako, lumaki ako kay mama. Karamihang bata, maniwala po tayo, karamihan, lumaki talaga o talagang nasanay sa nanay. At grabe, iba talaga yung attachment. Sinasabi nating attachment kasi, could you imagine, sa sinapupunan pa lang, di ba? Sa sinapupunan pa lamang, nandyan na, grabe na yung attachment ninyo. Hanggang makalabas, nanay pa rin. Nasa labas ng delivery room yung tatay, yung nanay nasa loob. Hanggang sa nanay pa rin. Sir, Diba? maikwento ko nga rin, nung mga anak, normal delivery kasi ako. Pagkalabas nung baby, pagka nanganak ka, ako talaga, ang una agad na sumagi sa isip ko, nanay ko. Kaya sabi ko, ganito pala talaga kahirap manganak, magbuntis, hanggang ipanganak mo. Yun. Ay, ganito pala. Tapos sabi ko, tapos nakukuha ko pang sumagot nung sa Yun. nanay ko, pambera. Nakukuha ko pang mag-disobey sa nanay ko. Grabe yung sakripisyo. Yung kasabihan na yung isang paa ng nanay ay nasa hukay na. Ay, totoo pala talaga yun. Kaya yung mga anak na nakikinig dyan, naku, ibigyan nyo na importansya ang nanay ninyo. Amen, Kasi talagang amen. buhay ang isinakripisyo ng mga nanay. Amen. Totoo po yan. Alam niyo po, pares yung sinabi niyo. Yung sinabi sa akin ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, mahal, ngayon ko lang na ano yung nanay ko. Oh, totoo po yan. Yan. Ako nakikinig ang asawa ko, sinabi niya, yan ang binanggit niya kagad sa akin. Ngayon ko na-appreciate yung hirap ng nanay ko, lahat, yung pinanganak ko yung anak natin. Pinagbubuntis pa lang yung pinanganak. Kaya no wonder kung bakit yung anak, nanay, may gustong papadaan kay nanay. Hanggat maaari, wag na ipabot kay tatay. Ikaw na lang, mayroon ka naman siguro dyan. Laging ganon. Nakakuha niya po. Kaya mga kapatid, sa mga kananayan, nakikita niyo po, hindi talaga biro ang inyong responsibility. Pwede niyong malason yung isip ng anak niyo Exactly. Pwede niyo po Totoo. malason. Kasi paniniwalaan kayo niyan. Nako niyo po, paniniwalaan kayo, pero ang tanong, ano dapat ang gagawin? Tama bang lasunin ang isip ng anak? Tama bang ilayo ang puso ng inyong anak sa inyong asawa? O dapat kayo maging daan para maging maayos sila sa kanilang magulang? Na kahit sa panahon, ma'am, na pinalo, ikaw yung magpapaliwanag. Anak, kaya ka pinalo ni Papa mo. Hindi yung, ay, tatay mo talaga. Ewan ko, pero lumaki naman ako anak na hindi naman ako pinapalo. Huwag mo nang i-relate yung dati mo. May Diyos na tayo. May church na tayo. Amen. Okay, sige po. At may sasabihin pa ako. Pero may babanggitin muna si Ma'am Marnel. Ma'am Marnel. Nawala tuloy ako. Naalala ko yung palo. Pero sabi ni Sir Cesar, sabi niya, ang nanay po kasi ang laging kasama dahil yung tatay ay nasa work, nagtatrabaho para sa ikabubuhay ng pamilya, kaya mas close sa mga anak sa nanay. Oo. Pero ako noon, nanay, nagtatrabaho rin ako noon pero nanay pa rin talaga. Kaya nga si Julian, pagka pinapagalitan niya yung mga bata, sabi niya, dapat ikaw yung nagko-console kasi ako hindi talaga ako nagtotolerate. Dadagdagan ko pa nga Sasabihin ko, sige, paluin mo yan. Oh, tama yan. Ginaganyan ko. So, sabi ni Julian, dapat yata ikaw yung nagko-console sa kanila pagkatapos. Amen. Kasi, diba, yung mga bata para maintindihan nila bakit sila pinalo, ganyan. So, para may balance din dun sa bahay. And, natutuwa naman ako kapag kasi si Julian minsan lang siya magalit pero alam mo yun, parang
few words lang talaga, pero tagos sa puso. Sana Oo. all. Ganun Minsan siya. lang magalit. Oo. One time, big time. One time, big time siya magalit sa mga bata kapag ka pinapagalitan niya. And one time, big time talaga. Kumbaga natututo talaga yung mga bata. Maalala ko, nung ako naman po, nung ako yung nanganak, kami lang talaga ni Julien, wala yung nanay ko. And, kumbaga, napilitan kami na i-learn everything on our own. And nakita yung sabi niyo po na ano, yung tatay nasa labas lang. Kaya po siya na-trauma kasi nakita niya po ako after the operation kasi CS po ako. Tapos para daw akong nagde-deliryo. parang nung dumaan ka, parang hindi yun ang asawa ko. Delikado, Oo. delikado. Kasi sabi ko pa, kasi okay lang ako. Tapos sabi niya, parang hindi yun ang asawa ko. Kakalabas ko sa operating room, nag-approve ako. Sabi niya, hindi na tayo mga anak last na sa Jeremiah. Baka matuluyan. So, Baka kanya matuluyan. yung sakripisyo ng mga nanay talaga, no. At ito naalala ko na yung kikwento kay Sir RG kasi 'di ba, separated yung parents ko when they were separating, mga college kami college. Inuulit-ulit ng nanay ko na wag niyong i-hate ang tatay niyo. Yun. Ulit-ulit talaga. So, never kaming nagtanim ng galit dun sa tatay namin na siguro nagagalit pero hindi yung malalim na iba yun yung siniset up ka na mag-mindset na mag-hate to someone else. Diba? Dahil may other family. Diba? Oo. Kakaiba yun Paano yung, oo. no? Oo. Hindi ko yun naranasan. Sabi ko nga kung ako Huwag niyo siguro. nang danasin, ma'am. Oo. Ay, hindi. Wala na. Hindi na. Kaya pag nagkaka-fellowship nga kami, sabi Oo. ko ganun, kung ako kaya nasa ganun sitwasyon, hindi ko kaya nangitian yung other woman. Ang tapang ng nanay ko talaga, sinasabi niya yun, inuulit niya na, tapos, love niya yan, yung mga anak ng tatay ko dun sa, talagang, inaano niya yun, inahag niya, ganyan. So, lang, sabi ko, grabe talaga si Mama, sports na sports. Matindi. At sports na sa amin sports. naman, ma'am, ako po, lumaki din po ako sa broken family. Mm-mm. Pangalawang pamilya kami. Mm. Okay. At in fact, talagang nagibaliwanag sa akin lahat na meron palang una si Papa. Yung tumira na ako sa Manila kasi nandun pala. Opo. At talaga nakasama ko, katabi ko. Tita ang tawag ko po. Prior Opo, na talagang makita mo sila, alam mo Opo. na sa'yo. Pero never ako nakarinig din kay Mama ng laban kay Papa. Oo, di ba? Opo, wala kang maririnig talaga. At saka pag sila nag-away, malalaman mo mag-away sila. Pag nakahiga na, mag-uusap sila, nakahiga, nag-uusap sila. Oo. Hindi paparinig sa inyo. Oo. Maririnig mo lang pag nagising ka. Pero hindi mo maririnig. At saka talagang usapang ano talaga. Correct. Okay. Oo. Pero ngayon, dapat may lumilipad na kaldero kasi walang exciting. Hindi, yun ang role talaga ng nanay. Yung emotional stability ng bata, yung pag explain mo sa kanya ng lahat. Sa nanay talaga yun, yung mindset. Mindset Yun. ng Yung bata. tamang mindset niya sa mga bagay-bagay. Majority nun na-form ng nanay. Kasi ikaw yung nagpalaki talaga sa anak mo. Kaya nga pagka ito si JJ at si Jeremiah, sabi ko, mukhang kulang yung dito na ano ko Mukhang sabi ko, ayusin yung mga buhay nyo kasi tayo magkasama lagi. Kaya sabi ko, napakabuti talaga ng Panginoon. Opo. Nilalagay niya talaga yung mga bagay-bagay na ganyan sa mga taong kayang tanggapin yung sitwasyon. Sabi ko, kung sa akin yan, pambihira. Gulo talaga Ewan to. ko, gulo talaga yan. Totoo po yung mga kapatid, sabi naman Marnele, talagang malaki talaga. Kaya yung mga lahat nakukuha talaga sa nanay. Kaya ako, Jimado, gaano kaganda, mga kapatid, kung yung makukuha ng anak sa nanay, ayun yung nais ng tatay na mangyari. Nakanya po. Wala namang masama. Wala namang masama eh. Hindi naman kailanman sinabi ng Bible na pangit na may grabing attachment ang anak sa nanay. Hindi eh. Talagang yan na yan eh. Ang Diyos, hindi mo na kailangan tanungin ng Diyos kung tama ba yun. Ganyan ka nilikha na Diyos, sa nanay ka dumaan. Kumbaga, wala nang dapat argumento pagdating sa bagay na yan. Ang pinakapagsumikapan na lang po natin, okay? Hindi naman po magagalit din yung tatay kung mas may attachment yung anak sa nanay. Hindi po magagalit. Ang magagalit lang yung tatay, malulungkot lang yung tatay pag ginagamit ng nanay sa mali yung attachment niya sa kanyang anak. Na to the point na nagkakaroon na ng ibang kaisipan, sabihin na natin, direkta na. Okay? Maling kaisipan ng anak sa tatay.
Yun ang pangit. Kaya kung could you imagine, kung makakatanggap ng impluensya ang anak sa nanay, walang masama. Eh kung yun naman ay pinagkasunduan at talaga namang ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos at ayon sa nais ng tatay, walang problema tayo dyan. Could you imagine, merong harmony, merong unity. Kaya ang unang-unang dapat merong unity, ang mag-asawa eh. Ang mag-asawa, not primarily yung anak. Yung anak, magdidepende na lang yan sa kanilang mga magulang. Kaya sa talatang binasa natin, inuna yung tatay-nanay. Bago na lang, could you imagine, umabot pa ng chapter 6 yung anak. Chapter 5, yung nanay, Ulit-ulit tatay. eh. Yung chapter 6, doon pa lang sumingit yung anak. Kaya dapat ayusin ng chapter 5 para maging maayos yung chapter 6. Opo. Ah. Di ba po? Opo. Opo, kaya mga kapatid, talagang matindi po talagang responsibility. Kaya I hope sa programa, pinag-uusapan natin ito mga kapatid, nakikita po natin. Nako, at least nare-realize, teka lang, may dapat tayong baguhin na natin. Ayan. May Sister dapat tayong Blessing. ayusin natin. Sister Blessing, sabi niya, pag nanghihingi sila ng pera lagi kong sinasabi na dun sa tatay niyo, Wala na, hindi na manghihingi mayaman yan. yun. Kaya yun lagi na sila dun nanghihingi. Sabi Ay, naman pati po, sa kanya sa tatay, sa akin, kahit sabihin ko, papa mo, siya yung tagapag, oo, yan yung bangko natin. Wala, sa akin pa rin talaga. sabi naman po ni Ma'am Sheila Yan. Marie Jaramillo, the mother is the first teacher and our Yan. children are the best imitator of all of our actions. Right. Yeah. Kaya, sabi niya sa pangalawa, kaya Kaya dapat spiritual Yun. tayo. Amen. Yun. Yun Maging talaga. aware talaga sa sinasabi. Okay, sa ginagawang decision, talagang it must be spiritual. Okay? At talagang kasi hindi pwede magsalita ka diyan, tatatak sa isip niya. Okay? Yung the way na makipag-usap ka sa asawa mong lalaki, natatandaan niya rin 'yan. Ay kung pinakita mong wala kang respeto sa iyong asawang lalaki, magkakaroon sila ng lakas ng loob na hindi rin irespeto ang kanilang tatay. Nakuha niyo, napakatindi po, napakatindi. At sabi nga laging wala yung tatay kasi trabaho talaga ng tatay, magtrabaho eh. Responsibility talaga eh. Kaya mga kapatid, hindi porkit wala ang tatay, pagkakataon na to para sa akin. Wala, dapat hindi yung akin si bunso, akin si panganay, sa'yo, di ba? Walang ganun dapat eh. Pinapamigay? Apo, hindi may ganun ba ma'am na kay tatay niya dikit yan eh. Sa akin, dapat, Nililabel mo opo, yung mga parang bata. may kanya-kanya, parang nagbubu kayo ng gang sa loob ng bahay. Ay sabi naman ni Sir Cesar, ang kaso, pag wala ang tatay, aalis ang nanay kasama ang marites na kapitbahay. Oh. Then, ang gagawin nila, magsusugal. Ay, naku po, ito ang madalas na magsusugal at ito ang madalas na napapansin. Hindi, ano niyo po, siyempre. Nakakaawa yung ganong klase. Mapalad tayo oo. kung lumaki tayo sa hindi sugarol mga magulang natin, 'di ba? Pero could you imagine, may marami pong ganyan talaga. Na umagang-umaga, excited gumising, hindi para gampanan ng kanyang responsibility sa bahay. Excited gumising para balasahin na yung baraha. Para ayusin na yung madyungan. May mga ganun po. Pero mga kapatid, ay magpasalamat talaga tayo, may simbahan tayo. Amen? At may simbahan tayo. Kaya mga kapatid, yamang may simbahan tayo, nakakalungkot man. Nakakalungkot naman, wala nga sugal-sugal. Pero may mali namang pagpapakain sa loob ng tahanan. May mali tayong pag-feed sa ating mga anak, emotionally, spiritually, mali. Pag mali yan mga kapatid, ay makikita mo magkakaroon ng resulta. Tandaan mo, pag nagtanim ka, sigurado may aanihin ka. Okay, at kung saan ka nagtanim, doon ka aani. Pag nagtanim ka ng sama ng loob sa puso ng anak mo, ang mag-aani, ang anak mo. Lalaki yan, may sama ng loob. Pero could you imagine, kung nagtanim ka naman ng magandang pananaw sa kanyang tatay, could you imagine pag nag-aani yan? Mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, matutuwa ang buong pamilya. Matutuwa ang tatay, matutuwa ka siya sa mismo. Kasi meron siyang mapayapang puso. Could you imagine, nagdagay ka pa ng pahirap sa anak mo? Lalaki anak mo, may sama ng loob sa mundo. Nakuha nyo? Kaya mga kapatid, yamang ang anak laging dumidikit sa nanay, okay? Grab nyo po yung pagkakataon na yan na maging magandang impluensya kayo sa inyo po mga anak. Hindi dapat abusuin, hindi dapat, ito pagkakataon para sa akin yung kiling ng anak ko. Hindi, tandaan nyo, mag-asawa kayo. Amen. Problema ng asawa mo, problema mo. Kaya pag siniraan mo ang asawa mo, sinisiraan mo sarili mo. Yan Nakuha talaga niyo po? lagi kong nasa isip, Opo. sir. Totoo po yan.
Pag sinara, kahit yung kwento-kwento, baka mamaya mga misis, tanggalin muna natin si anak. Baka mamaya nakukwento-kwento nyo si mister nyo sa iba. Binenta mo yung pamilya Binenta mo. mo ang pamilya mo. Mga kapatid, ewan ko pero hindi tama yon. Hindi tama yon. Hindi tama na may pagkakamali, yes. Pero yung, ang tanong, pag nilapit ko kay Ma'am Cynthia, makakatulong ba si Ma'am Cynthia? Di ba? Kung paano yan? Tandaan mo, pag nilapit mo sa ibang tao yan, tandaan mo, hindi mo kayang pigilan ang laro ng isip ng tao. Pag naglaro sa kanya yan, iba naman sana yung ibig mo sabihin. Pero naglaro sa kanya yan. Okay, kaya sabi nga ni Ma'am Rona, kung wala ka maganda sasabihin, manahimik ka na lang. Ano ba? Nasabi mo sa kanya, kumalat yan. Na viral. Pahiya ngayon ang asawa mo, pahiya ngayon ang pamilya mo, pahiya ngayon ang buong tahanan. Kaya mga kapatid, solusyonan muna sa loob ng pamilya. Ayusin muna sa loob ng pamilya. Huwag i-broadcast. Okay, kung mag-viral ka naman, hindi ka naman kikita kasi hindi naman yan ang trabaho mo. Nakanya po. Kaya mga kapatid, mga nanay, ang laki ng inyo pong responsibility. Sa panahon na wala si tatay, dapat kayo, anak, yung tatay nyo wala kasi ganito, nagtatrabaho. Ganito, pag uwi anak, prepare natin yung kanyang kape. Prepare natin. Mga ganun ba? Sasabihin ko, what a happy family pag nangyari yan. Could you imagine? Kaya ganun lang, mga kapatid, talagang pag wala tayong nilagay sa isip ng anak natin, wala talaga. Kung anong nakita niya lang sa mga kaibigan niya, sa mga kalaro niya, yan lang. Pero pag may nilagay tayo, sasabihin ko sa inyo, kung sino man laging kasama ng anak, yung nanay talaga. Yeah. Kaya kung sino man may malaking impluensya, yung nanay talaga. But make it sure, yung impluensya, hindi kontra sa impluensya na nais ng tatay sa loob ng pamilya. Exacto. Okay? Kaya kung Sinabi. ano ang command ng tatay, kahit pag alis niya na, gagawin batas ni nanay. Oo. Yan. Okay Kaya- po. At Ma'am Cynthia, Sabi ni Sir Blessing, sabi niya, kaya importante po talaga na mag-church ang buong pamilya para iisa lang yung mensahe, iisa yung Amen. magiging reference at prinsipyo ng pamilya. Hindi yung maiiwanan si tatay, maiiwanan si nanay o si anak. Maganda talaga buong pamilya para Amen. iisa talaga yung pinagmumulan ng prinsipyo. sa totoo lang ma'am, sa totoo lang, ewan ko pero napaka-spoiled na natin sa church. Grabe na eh. Talagang parang kumbaga, anganga ka na lang. Di ba po? Ngunguya na lang. Ngunguya ka na lang, wala ka na, hindi ka na nagluto. May pastor tayo nagpipre. Could you imagine? Ang palad po natin. Sa totoo lang, sabi lang natin sa anak natin, sabi nga ni Ma'am Marnelly kanina, ano sabi ni pastor? Pastor yan. Di ba? Anong sabi ni pastor? Yung papa mo, may prinsipyo, yung asawa mo, may prinsipyo pa. Anong sabi ni papa? Yung tinuturo sa atin ni papa natin. Tinuturo ni pastor yun. Totoo yan. Ang dami, isa yung pinangahawakan ni pastor sa kanang papa nyo. Saan ba galing yun? Galing sa Yan, salita ng Diyos. Pag totoo. kumontra tayo, ibig sabihin, hindi tayo kumukontra sa tatay natin kay pastor. Indirectly, we are sinning against God. Tsaka Diba? nakakatawa Yan ang pinaka-delikado po may doon. programa sa tatay, may programa sa Yun. nanay, sa mga kabataan, sa pinakabata natin. Ngayon, nanay. Diba? Sa Andyan na. Friday naman, tatay. Oo. Bukas, young people. Ay, Sa ewan ko lang. Thursday, oo. Ewan ko lang. Kaya mga kapatid, ang palad natin na meron tayong ganitong simba. Sa totoo lang, ngayon lang naman natin nalaman to, nandito na tayo sa church. Kaya kung meron man tayong in-expect na pamilya na maayos, yung pamilya na meron simbahan. At saka sumablay man, alam natin na meron tayong Aayusin. babalikan. Aayusin. Oo, Mahirap yung sa mundo kasi ma'am, may kukuhanin tayong magandang sa mundo ma'am, prinsipyo. sablay na pinaninindigan pa. Ayun. Kasi oo. wala naman silang basihan eh. Pride na Maayos. lang. Pride na lang. Oo. Siyempre, masisisi niyo po ba sila? Wala naman talaga sila ibang nakita. Wala naman silang prinsipyo sa buhay. Kaya, Pero tayo, pag with nagkamali, souls. ang kailangan lang, humility. Yan. Humility lang. Bakit? May knowledge tayo, humility lang. Magpapasakop na lang tayo. Yun po. Kaya mga kapatid, ang sarap ng usapin pero 1:35 na po. 1:35 na po. By the way, Ma'am Sheila, maraming salamat na tinulungan niyo po kami. Andiyan po si Ma'am Sheila, nagko-comment po. Tess. Si Ma'am Sheila, Ma'am Tess, ay mga ano po ito. Po, Ma'am Marie Chris, ay mga ano na to talaga, si Manay. Okay. Makilala po siya bilang mga veterana na po ito eh. Okay, talagang ano po, pagdating sa fellowship, sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan,
ay itong mga taong to, makikita natin kung paano sila sumunod. Hindi naman sila tinawag ng Panginoon sa gawain, pero nasa gawain sila ngayon. Sa totoo lang, kung sila lang, ayaw nila. May pa-testimony sila, umiiyak na lang sila. Pero mahirap, di ba? Kasi, di ba Yung alam mong hindi mo naman choice talaga yon. Tapos, Oh. ang daming kung sakit ng ulo ng pastor, sakit ng ulo mo rin kung ikaw yung asawa. Kasi lahat ng iba-ibang personality yung member mo. Tapos makakarinig ka pa na baka against sa pastor, sa asawa mo, ay talaga sakit sa ulo. Pero alam niyo po, may asawa silang nagsasabi sa kanila, ito ang buhay natin. Dito tayo tinawag ng Panginoon. Ito na talaga. Could you imagine, nag-submit sila doon sa sinasabi ng asawa nila. At ngayon, nagtutulong sila bilang mag-asawa, pinapaunawa nila sa kanilang anak. Totoo Yun. yan. At saka sa mga nanay dyan, na yung asawa nyo, laging nakasama ni pastor, nandito lagi sa church, naku, huwag kayong manghinayang kasi investment natin yan eh. Natututo sila sa ating mga Amen. pastor. Kaya nga, Amen. sa totoo lang sa amin, pag sa bahay si Noel, nagpapahinga, magtatrabaho yan, tapos magpapahinga, preparing na papunta dito sa church. kumbaga, talagang less time para magkaroon kami ng pag-uusap o lalabas, ganyan. Priority niya lagi nandito sa church. Kaya nga sabi ko, sama na rin lang ako eh. Ayun, amen. Ano niya, sa totoo, hindi madali. Sa kalagayan ng nanay, hindi talaga madali. Hindi madali yan. Yung mga yan, kalamihan ng nanay na tumutunan sa Ma'am Marie Chris, si Ma'am Sheila, si Ma'am Tess, mga kapatid, Oo. sila mismo, Sakripisyo hindi sila. talagang grabing sakripisyo. Pag Grabing umaalis ang sakripisyo. asawa, no? Pero nag-submit sila. Oo. At oo. nagbunga yung pag-submit nila sa kanilang mga asawa. Ngayon, dati yung asawa lang. Ngayon, dalawa na silang nagpapaliwanag sa anak nila. Totoo Si Sir yan. Michael Bagyo nakaraan, ako'y nagkaroon po ng privilege na maka-join sa meeting ng mga pastor po. Wow. At kasama po yung pastors, yung mga pastor's wife. Oh. Nandun po. At privilege po sa akin yon. At nag-testimony si Sir Michael, pinaunawa niya. At ni Ma'am Baby, of course, si Sir Michael nagsasalita. At habang nagsasalita si Sir Michael, hindi umiiling si Ma'am Baby. Tumatango si Ma'am Baby. Na ito na ang buhay natin. Pag ginawa nyo to, hindi ko kayo sasuportahan. Pag ginawa nyo to, ito ang mangyayari. All out kami sa inyo. Naku niyo po, maliwanag na usapan na walang kontra ang nanay. Therefore, walang confusion sa isip ng anak. Na pag nagkamali sila, ay, to the point na, could you imagine, may makinontak si Sir Michael na huwag niyo pong tatanggapin sa mga kamag-anak, huwag niyo pong tatanggapin si ano pag ito'y nawala dito sa Makatuwid, may ginawang kalokohan, huwag niyo pong tatanggapin. Could you imagine? Naku, nasasabi niya sa ibang tao. At yung umagre yung kamag-anakan man nila, pangit naman kung yung nanay hindi a-agree. Naku niyo po, kaya could you imagine mga kapatid, talagang hindi basta-basta talaga magtayo ng pamilya. Ako po, yung anak namin, wala pang ano yan. Kumbaga, kung ano pa lang gawin mo, susunod lang na susunod yan. Pagbuhatin mo, magpapabuhat pa. Di ba? Darating, iniisip ko darating na medyo may panahon na tatanggi na yan. Totoo yan. Panahon na mag-make face na yan. Totoo. Panahon na kung saan may decision na yan. Eksakto. Kaya sabi ko sa misis ko, dapat tayo unang-unang maging maayos. Maging united talaga tayo. Magkaroon tayo ng unity. Pag may unity tayo, makikita ng anak natin yan, hindi na tayo mahirapan. Totoo. Pag Pag ganun na yung anak mo, magpa-flashback sa'yo yung Opo. ano kayang ginawa ko? Ba't ganito yung anak ko? Opo. Talagang 1:39 na po. Baka Ayan. abutin na tayo alas 2 dito. Sige po. Okay po, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. At naisa po namin magpaalam po sa inyo. By the way, today is the last Tuesday, of the See you on month of February. January. See you on Could you February. imagine, February. At Valentine's Day. Joke lang. At pag-pray nyo po na magkaroon tayo ng talagang grabe yung schedule natin. At kagabi nga po pinag-usapan po namin ni Pastor yung sa couples night na yan. Ay talaga sa totoo lang daming schedule ng Pastor natin. Ay talaga na lang. Pero hanga talaga, ewan ko kung paano nyo pa nasisingit-singit yun. Ewan po, pero kaya pag-pray nyo po mga kapatid, pag-pray nyo. Pag-pray nyo po na patuloy na bigyan ng wisdom ng Diyos ang pastor natin. Yung, hindi, madaling magtrabaho ako, naranasan ko mag-construction, bumaghapon, umabot ng madaling araw. Pero yung mag-isip ka, kakaiba. Kakaiba, yung physical lang, iba yung mental naman, yung isip mo gamit na gamit. Talaga naman. Kaya isipin yung kalagayan ng pastor natin. Katatapos sa mag-preach, mag-iisip na naman. Tapos may magpapa-counsel pa, may ganito pa. Kung you imagine, pati itong programa, mga kapatid, hindi ko po naisip ito. Sinabi pa to sa akin ng pastor po natin. Ito yung mangyayari. Pati ba po problema pa ng pastor natin? Nakuha niyo po kaya, mga kapatid.
Ay, talaga dapat maging blessing po tayo. Ako sumasakit ang ulo pag nalala. Sabihin ko sa inyo Tapos yung buhay ng pastor natin, wala namang katulong sa bahay yun, mga kapatid. Siya pa ang naglalaba. Ay, kung alam nyo lang ang buhay ng pastor natin, mga kapatid, sasabihin nyo. Ewan ko lang kung may mga ngarap pa magpastor. Ay, kung talagang pagpapastor, kung may mga ngarap pa, kasamahin nyo ang pastor natin araw-araw. Biyaya ng Panginoon, hindi man araw-araw, gabi-gabi naman, nakakasama ko po ang pastor natin, sasabihin ko, kung talagang hindi ka dedicated sa gawa, hindi ka devoted, hindi mo gugustuhin magpastor. Okay. To be continued daw on topic, Sir RG. Yun. Okay, sige po. At hanggang dyan lang po tayo, mga kapatid. At I hope meron po tayo natutunan. At nawa po ay naging blessing po ang programang ito, hindi lang sa inyo, maging po sa amin. Okay po. Pastor, muli po maraming salamat for allowing us to be a part of this great program, the Baptist Lunch. Okay po, yun lamang po, mga kapatid. At see you all next week. At see you all next week sa February na. February. See you all next month. Yan. After February, ilang months na lang. Christmas na naman. Amen. May mga ilaw-ilaw na naman dito. Okay, maraming salamat po sa inyo pong pag-tune in sa ating pong programa. At lahat ng papuri, ibabalik po natin sa ating pong Panginoon. To God be the glory. Bye. See you next month.